So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayong araw po, dumating na po si PBBM. Galing po sa kanyang trabaho para i-market ang Pilipinas sa ibang bansa, especially po sa EU. So, itong EU po na ito mga kababayan, itong European Union, ito po yung pinagmumura ni Digong. Di ba naalala natin mga kababayan, di ba? Pinagmumura ni Digong yan, yung EU na yan. Kaya nga natigil yung aid sa atin. Kaya nga natigil yung pagtulong sa atin ng EU kasi nga pinagmumura ni Digong. At yung ginawa nga ni Digong, di ba, pinagmumura yung EU, minura si Obama, kumapit sa China. So ayun yun. So ngayon mga kababayan, si PBBM nga po galing pong EU, bansa sa EU. So ito po kasi Germany at saka Czech Republic, party po siya ng EU. Okay. So ngayong araw, naka-break na po siya ng Pilipinas. Pero nakakatawa kasi dito mga ka-Streetwise, no? Kanina lang to, nag-post si PBBM. Arrival statement from working visit to Berlin, Germany, and state visit to Prague, Czech Republic, Villamor Air Base, Pasay City. Diyan ako nakatira dati sa Villamor. So, diyan nga po mga kababayan, pumunta si Sara Duterte. Dapat nga, hindi ka na nga pumunta dyan eh. Yan ang kapal talaga ng mukha, pumunta pa talaga. Paano ko nasabi? Paano ko nasabing makapal ang mukha? Kasi mga kababayan, alam naman po natin na si Sara Duterte po, siya po yung naging caretaker po ng Pilipinas bago po umalis si PBBM. So ito, bago umalis po si PBBM, nagpicturan pa sila. Ang sabi dito, no, Vice President Sara Duterte will serve as the country's caretaker while President Ferdinand Marcos is in Germany and Czech Republic. So ibig sabihin nun, 5 araw po na naging caretaker po si Sara Duterte. So, ibig sabihin nun, si Sara Duterte ang may hawak ng Pilipinas. Siya yung pinakamataas ngayon kasi siya yung caretaker tagabantay. So, kanina, nang pagbalik nga ni PBBM, yan, pumunta si Sara Duterte, di ba? At nagbeso-beso pa. Yan nagbeso-beso pa sila dyan. Mamaya natin panoorin yan So, ngayon, ang tanong dito, bakit nga naging plastic? Takero, judgmental ka naman. Akala ko ba palagi ka may reference. Mga kababayan kasi, alam naman po natin, habang wala po ang Presidente Bongbong Marcos, si Sara Duterte po, pupunta po sa rally. Sa rally po, sa Liwasang Bonifacio, dyan nga po, sa pagtatanggol nga po kay Kibuloy. Ayan picture niya yan Live, Day 7, laban kasama ang bayan, prayer rally, March 12, 2024. Nangyari po ito habang wala po yung presidente natin. Ayan, So, ano bang bullshit dito? Nakontenta po kasi natin to, pero babalikan lang po natin. Yung rally po na yan, ang isa po sa panawagan dyan, tanggalin ang presidente Bongbong Marcos at ang ipalit si Sara Duterte. Ang bullshit kasi dito, bakit ka pumunta sa rally na ang panawagan tanggalin ang presidente at ikaw ang ipapalit? 'Di ba? Ayun ang punto dito Kasi kapag pumunta ka sa isang rally, ibig sabihin nun sumusuporta ka. So ngayon, ito nabalita ito ng Rappler na naman, gumagamit ako ng Rappler ngayon. Sabi ng Rappler, muted support. Sara Duterte attends rally calling for Marcos resignation. Vice President Sara Duterte attends the prayer rally at the Liwasang Bonifacio on Tuesday, March 12, organized and by supporters of KOJC. Ayan yung sinasabi ko mga kababayan. Ang panawagan sa rally po na yan, tanggalin yung presidente tapos nandyan ka. And then, makikita ngayon natin, pagbalik ng presidente dito, alam mo, wala nangyari. Ayan Ano yan? At hindi lang yan mga kababayan. Ito pa, pakita ko to sa inyo Ito panoorin nyo to Ito po nangyari po to kanina. Pagkatapos po ng speech ni PBBM. Sige. Alam niyo tawag doon? Halik ni Judas. Halik ni Judas po tawag doon. Isipin mo, di ba? Pupunta ka doon sa rally para tanggalin yung presidente, tapos pagbalik ng presidente,
makikipagbeso-beso ka. Pero in the first place, kasama ka para sa hakbangin para tanggalin yung presidente. Oh. Ay, Diyos ko, ewan ko ba, no? Ayun nga, totoo nga yan. Hindi man lang inawat no? Kasi ito mga kababayan ang boba-boba kasi Kasi kunwari ako, vice president ako. Kunwari lang naman. Sa tingin ko naman, mas matalino ako kay Sara Kunwari lang naman, vice president ako. Kunwari nakita ko si Ka Eric. Sabi ni Ka Eric, mag-resign ka na, Bibi Kuting, sabi ni Ka Eric sa rally. Ipalit natin si Takeru. O, ganun, di ba? Ang una kong gagawin, gagawa ko ng video tulad ng ginagawa ni Sara Duterte. Ang mga panawagan na pagpapatalsik sa presidente at ako ang ipapalit ay hindi po suportado ng opisina ng vice president. Dapat ganun, di ba? Hindi nga, di ba? Kasi pag si Sara Duterte po naman kasi, hindi naman po kasi nagpapa-interview ng ng ambush interview Kasi lalabas yung katangahan niya. So ngayon, at least, kunwari lang nasa matinong katinuan, nasa matinong pag-iisip si Sara Duterte. Nakita mo yung mga nagrarally doon, gustong tanggalin yung presidente tapos ikaw yung papalit. Hindi ka man lang magsalita na, ganun nga, na, Assalamualaikum. Ako po bilang isang vice presidente ng Pilipinas na to, ay hindi po sumusuporta sa mga panawagan para po tanggalin ang ating presidente at ako ang ipalit. Nautal ako. Syukran. Pwede naman ganun Pero no comment. Wala nang ang komento. 'Di ba? Hindi niya nang sinuway, pumunta pa sa rally. 'Di ba? Tapos gusto maging presidente ng mga tanga, visit na yan. At ito paano? Ngayon, nagsalita dito si Ito yung malupit dito Ako minsan talaga, hindi ko talaga malaman kung itong si Harry Roque ba talaga ay nakakatulong o nakakasama. Kasi, ang sabi dito ni Harry Roque, meron daw utos. Utos daw po, no? Meron daw pong utos si Sara Duterte na wag daw po umalis yung mga nagrarally dyan sa Liwasang Bonifacio. Ito, panoorin nyo to. Usap ni BP Sara kahapon dahil siya ang caretaker habang wala si PBBM. Wag na wag kayong aalis dyan sa Liwasang Bonifacio. Bagamat talagang atat na yung mga tao doon. Kasama na ako na sumugod na sa Malacanang nang hindi na makabalik sa Malacanang ang mga nasa Germany na naglalamierda. Yan po totoo. Pero dahil respeto nga natin si BP Sara, talagang nagtimpi po tayo. Bagamat at one point in time sa aking talumpati, sinabi ko na, handa na ba kayong sumugod? Pero sinabi ko nga, masama nga naman tignan. Kapag habang siya ay caretaker, doon lulusob ang taong bayan sa Malacanang. So sa ngayon po, hindi natuloy yung paglusob sa Malacanang. Pero pag hindi po nagkaroon ng pagbabago, pag hindi po binigyan ng katarungan si Pastor Kibuloy at dinaan sa tamang proseso, at kapag hindi tinigil ang panunupil ng karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, hindi po malayo na lalo pang lolobo ang mga hanay na hindi lang mananatili sa Liwasang Bonifacio kung hindi magmamarcha na para sa Malacanang, dahil ang Malacanang yan po ay palasyo ng taong bayan, hindi na mga namumuno na hindi nakikinig sa taong bayan. So, ang maganda dito, lumusob na kayo. Ngayon, lusob na kayo. Ewan ko lang kung hindi kayo pahuli ng pulis. Alam niyo mga kababayan, alam niyo kung anong bullshit dito? 'Di ba? Nananakot. Akala mo naman napakarami nila. Akala mo ang dami-dami. Kaya nga, naniniwala ako na epic failed talaga yung ginawa nilang rally. Kasi mga kababayan, ang pinakagusto talaga nito, ng rally po dyan sa Liwasang Bonifacio, magparami sila. Kaya nga 7 araw yan Diba? Kaya nga 7 araw yan So yung sa 7 araw po na yan, ang plano talaga yan, gagalitin yung mga tao, and then pag nagalit yung mga tao, magpaparami, lulusob sa Malacanang. Ang problema, imbis na dumami sila, 800 na nga nung nauna, naging 600 na lang. So wala. So ibig sabihin nun, epic failed na nga yung rally ninyo, mananakot pa si Harry Roque
na lulusob sa Malacanang. As if naman na napakadami ninyo. At ngayon, ang pinapalabas pa ngayon ni Harry Roque na wag kayong ano ba sabi ni Harry Roque? May pag-uutos si VP Sara Duterte, sabi niya ganun, na wag kayong umalis dyan sa Liwasang Bonifacio. Alam niyo mga kababayan, ang tawag doon double talk? Double talk yun. Kasi alam naman po natin na yung rally po na yan, 7 days lang yan. 7 days lang po yung rally na yan. Pero, bago matapos yung rally, ang sabi ni Sara Duterte, base nga po kay Harry Roque, huwag kayong umalis dyan, huwag kayong lumusob sa Malacanang. So, double talk po yun. Kasi po, tapos na yung rally, 7 days, ang utos pa ni Sara Duterte, huwag kayong umalis dyan. Tapos, ang palusot na lang, huwag kayong umalis dyan, huwag kayong lumusob sa Malacanang. Pero in short, mga kababayan, tapos na po yung rally ng 7 days, hindi po pinapaalis ni Sara Duterte yung mga nagrarally. So, double talk yun. So, nakakadismaya lang talaga. Well, ang tanong kasi dito, bakit ayaw sibakin? Bakit ayaw sibakin? Ako naniniwala ako na eventually sisibakin din yan eh. Naniniwala ako doon. Siguro bago matapos yung election next year. Hindi, pagkatapos ng election next year. Kasi mga kababayan kasi, once po na sinibak po ni PBBM, si Sara Duterte, magagamit pa yan ng mga DDS na, ay kita mo, di ba, sikuting yung bumuwag ng unit team. Magagamit pa yan eh. So tapusin natin yung election 2025. Posible, at kung hindi magbabago si Sara Duterte na natatanga-tanga pa din, posible na doon siya sibakin. Di ba? Hindi kasi para sa akin magagamit pa kasi yun eh. Kasi ang sasabihin na naman ng mga reporter, ng mga political analyst ko na si Malutikia, di ba? Si Malutikia, ay grabe naman yan si Bongbong Marcos. Ganun pa yan eh. Yung pinaglaban ninyong unit team nung eleksyon, ikaw ang bumuwag. O sinira mo ang pangako mo nung eleksyon. Ganun yan si Malutikia. O. So magagamit pa yun. So at least, pagkatapos ng election 2025, wala nang pakinabang si Sara Duterte, especially po sa election, pwede na siyang, wala kang kwente. Di ba? Oh. Maaga pa para sibakin yan. Pero naniniwala talaga ako eventually sisibakin din yan. At eventually, pagpasok po ng 2028 election, ang mangyayari dyan, mag-endorso si PBBM, makakalaban niya si Sara Duterte, at saka si Raffy Tulfo. So, gagawa ng paraan talaga yan. Niwala akong ganun. So, ngayon nga mga kababayan, regarding nga po dyan sa sinasabi nga nila na si PBBM daw po ay naglamyerda or tawag nito, naglakwatsa sa EU, paano nyo naman masasabing naglakwatsa? Si PBBM nga po, nakapag-uwi nga po ng deal. Hindi po ito pledges, deal po ito galing sa Germany. 4.2 billion. 4.2 billion po ang nakuha po ni PBBM na deal sa Germany at ito po ay magkakaroon po ng trabaho sa Pilipinas. And then mga kababayan, bukod nga po dyan, sa Czech Republic naman, di ba, nangako po ang Czech Republic na tutulong po sa West Philippine Sea. And then pati rin po sa human resources development. So yan, di ba? So ang punto dito, si PBBM habang nagtatrabaho, itong si Sara Duterte naman, di ba gumagawa ng paraan para tanggalin yung presidente. So yun mga kababayan, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa ginagawa nga po ni Sara Duterte na mistulang halik nga po ni Judas? Akala mo, kung makapagbeso-beso, akala mo, walang ginawang kasalanan walang nangyari, parang ganun lang Di ba? O yan po, So dyan po sa Team Replays, ano pong masabi nyo nga po dito, and then dyan po sa 767 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na to para po makatulong po sa content po na to. Yan.